Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ilang Pariseo at ilang kampo ni Herodes ang pinapunta kay Jesus upang siluin siya sa kaniyang pananalita. Lumapit sila sa kaniya at ang sabi, "Guro, nalalaman po namin kayo'y tapat at walang pinangingimian, sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa lahat ng tao, at itinituro ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa mga tao. Naaayon po ba sa kautusan ang pagbabayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba kaming bumuwis o hindi?" Ngunit batid ni Jesus na sila'y nagkukunwari, kaya't sinabi nila sa kanila, "Bakit ba ninyo ako nais siluin? Bigyan ninyo ako ng 1 denaryo. Titingnan ko." At kanilang binigyan siya. "Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito?" tanong ni Jesus. "Sa Cesar po," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar, at ang sa Diyos ang sa Diyos." At sila'y namangha sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito na muling naisaluin ng ilang Pariseo at kampo ni Herodes ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Nais nilang suluin si Jesus sa kadahilanan ng lumalalim na ang kanilang pagkainggit sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Dumadami na ang mga taong sumusunod at nagtitiwala sa kapangyarihan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Sa mga panahong iyon, si Jesus marami nang pinagaling. Ang mga pipi nakapagsalita, ang mga bingi nakadinig, ang mga may sakit gumaling sa kanilang sari-saring karamdaman. Ang mga patay nabuhay, nagpalayas ng mga demonyo. Kaya naman, ang mga tao pilit na pinupuntahan sa Jesus Nazareno saan man bayan siya magpunta. Subalit kung inyong mapapansin, ang mga Pariseo, kahit ang iba sa kanila, dalubhasa sa batas, walang taong sumusunod sa kanila. Walang taong sumasampalataya sa kanilang kapangyarihan. Dahil kahit isang may sakit, hindi nila kayang pagalingin. Kaya naman tinanong si Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo kung sino ang nararapat sundin. Kuwing pagbubuwis ang pag-uusapan,
At sinabi ni Jesus, tingnan ninyo ang nakalagay sa denaryo. Tinanong ang mga Pariseo kung sino ang kanilang makikita at sinabi nilang si Cesar. At anong sinagot ng ating mahal na poong Jesus Nazareno? Ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Ibig sabihin, noong si Jesus ay Nazareno, ay pumasok sa kasaysayan ng tao, si Jesus Nazareno naging masunurin din sa alituntunin ng pamahalaan. Si Jesus Nazareno naging tapat sa pagiging bahagi niya ng lipunan. Si Jesus Nazareno ginagalang din ang kapangyarihan ng tao sa pamamahala. Ngunit mahalagang pansinin natin ito. Nais din ni Jesus Nazareno, higit sa lahat, ibigay din natin ang ating tungkulin para sa Diyos. Gawin natin ang ating tungkulin sa bayan, ngunit higit sa lahat, huwag nating kakalimutan ang ating tungkulin at gampanin para sa Diyos. Mahalaga na tayo'y maging masunurin bilang bahagi ng lipunan. Subalit, higit na mas mahalaga na sundin natin ang ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Kung tayo ay tumutupad sa pagbubuwis, kung tayo ay tumutupad sa alituntunin ng pamahalaan, dapat tumutupad din tayo sa kalooban ng Diyos. Dapat pinahahalagahan din natin ang kaniyang 10 utos. Dapat nagsisimba din tayo tuwing linggo. Iginagalang natin ang lahat ng inutos ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Kaya nga kung inyong mapapansin, ano ang turo na ibinibigay sa atin sa ebanghelyong ito? Tamang pagsunod. Bilang mga tao, tinuturuan tayo na sumunod sa alituntunin ng bayan at pamahalaan upang sa gayon, hindi rin tayo mahirapang sumunod sa alituntunin at kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat ang tunay na pagsunod, sinusunod natin kung ano ang mabubuti at ikabubuti ng lahat. Sinusunod natin ang mga polisiya ng pamahalaan sa kadahilanang ito ay magbibigay ng kaayusan. Ngunit higit sa lahat, kailangan nating sundin ang kautusan at kalooban ng Diyos dahil ito ang tunay na nagbibigay buhay. Ito ang magdudulot sa atin ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya nga, sa sinabing ito ni Jesus Nazareno, hindi niya sinasabing magdasal ka lang sa buong araw. Hindi rin sinasabi ni Jesus Nazareno na magtrabaho ka lang buong araw. Ang nais ni Jesus Nazareno, maging balanse ang ating buhay. Bagamat mayroon tayong mga pansariling gawain, hindi natin dapat nakakalimutan ang Diyos. Hindi rin sinasabi ni Jesus Nazareno na 24 oras, magdasal lang ang iyong gagawin. At hindi mo nagagawin ang iyong tungkulin sa loob ng pamilya, sa loob ng bayan, at sa loob ng bansa. Ang sabi ni Jesus Nazareno, gawin natin ang ating makakaya upang sa gayon, mapaglingkuran natin ang ating bayan at higit sa lahat, mapaglingkuran natin
ang ating Panginoon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.